We're here sa Lisbon Cathedral. Touchdown, Lisboa! Okay guys, ang lapit lang natin sa tower. Tapos dito guys sa Lisboa, uso yung ganito. In front of us, nakikita po natin yung Cais das Colunas. Kaninang morning nandyan tayo. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, pupunta na po ngayon tayo sa Portugal. And before that, kasi yung mga bandang after lunch pa yung flight natin, ang gagawin natin ngayon is kakain muna tayo ng breakfast. Nandito po tayo sa Madrid and gusto kong ipakita sa inyo yun. Actually, anong oras pa lang? It's already, 8:10 a.m. And basically, yung mga restaurants dito na talagang alam niyo, yung talagang maayos na restaurants is nagbubukas sila ng mga 10, 11, ganyan. Pero kumain na rin tayo kasi inom tayo ng gamot, syempre. We need to eat first before magsimula ang araw. So, let's go! Ayan. So, kumain na muna tayo. Oh, galing naman. Bukas na tong katabi natin. Pero hindi tayo dyan. Meron tayong pupuntahan na may magandang reviews. Madaming reviews na maganda. Alam nyo, nakakatuwa tong area natin dito sa Madrid. Tignan nyo. Noviciado. Ayun agad yung metro. Konting lakad lang. Punta tayo doon sa Pardon. Or pwede din dito sa Santa Gloria. Tignan natin kung ano yung mas Spanish yung vibe. Pero kasi itong Pardon yung itong Pardon yung nakita ko may magandang reviews. Since breakfast pa lang guys, hindi sila nag-o-offer ng mga iba't ibang klaseng food. Ang offer lang nila churros, chocolate, croissant, mga tinapay, ganun lang. So sinabi ko, okay, churros na lang ulit. And chocolate, para talagang breakfast na breakfast yung vibe. Pangalan ng restaurante. And if ever, lalagay ko naman yung pangalan dyan sa screen para makita nyo. And meron dito English translation na yan, color green. Parang sarap sana ng mga ibang klaseng food pero unfortunately, hindi sila nagsaserve. Kasi anong oras pa lang. Grabe guys, tignan nyo. Malapit na tayo mag 72,000 subs. Thank you guys so much. If ever po kung di pa kayo nakakasub sa panahon na to, feel free to do so po. Maraming salamat. Guys, chocolate at churros. Tapos guys, ang pinaganda dito yung chocolate nila, hindi ito yung talagang parang malabnaw. Medyo malapot siya. Yun ang nagustuhan ko sa chocolate dito sa Spanya. Ayun ang kikita niya. Malapot ang slide. Okay, let's try it na. Alam nyo guys, to be honest, hindi naman na talaga dapat churros yung kakainin natin. Talagang parang iba pa na pagkain. Pero feeling ko sabi ni Lord Ivan, matagal mo nang minimithi ang churros. So ayan, ibibigay ko sa'yo. Kaya mag-churros tayo ulit. Medyo init-init pa siya kasi parang yung churros nila dito parang naka-ready na isa-serve na lang ganon. But it's okay. Let's dip it. Ito. Harap. Medyo kalasa ng San Gines. Ang churros nila. Grabe, ang saya. Nakapag-churros tayo dito. Kasi alam niyo, paulit-ulit kung sinasabi to, yung iba sa inyo maaaring mabingin na. Talagang super favorite ko po ang churros. Super. We're done guys eating. Sarap ng pagkain. Light lang siya kasi chocolate lang siya tas churros na ilang peraso. Okay na yun, at least may laman na yung tiyan natin. Ito din maganda din sana dito pero parang ayoko kasi muna ng ganyan. Okay guys, it's time. Magpapaalam na tayo ngayon dito sa ating Hostel 55 dito sa Noviciado area. So, bye-bye. If ever guys, kung gusto nyo dito, ilalagay ko yung link sa ibaba kung paano mag-book. And alam nyo, napakabilis ng wifi dito. And now, mag-book na po tayo ng Uber going sa Madrid Airport. So, medyo madami kasing transfer and bigat ng ating maleta. Though, meron namang option, magbabas kayo ganyan, saka magte-train. Pero tayo mag-Uber tayo this time. Let's go. Ayun na guys, nasa labas na tayo. Appreciate na natin tong view na to ng Madrid kasi aalis na tayo here. Pero parang feeling ko same naman sila ng vibe din halos ata sa Portugal. Though hindi ko po alam. First timer. Diba po? Alam nyo, ang ganda din itong hostel natin. May katabi siyang pharmacy. Alam mo, okay yung ganyan. Para if ever kung kunyari sumakit yung tiyan nyo, meron kayong bibilan agad. Tapos ito, dito pala bumibili yung hostel.
nung pangligo. Ayun na yung Uber. Sabi niya sa gilid daw. Sure. Sure. Okay guys, andito na ngayon tayo sa Madrid International Airport, and ito po itsura ng check-in counter area, and Terminal 2 ito, okay? So kasi ang ating airline is TAP Air Portugal, and alam nyo, tignan nyo yung mga tao dyan, napakadami. Tapos dito, so madaming tao sa Transavia, saka sa Aegean. Hindi ko alam kung ano tawag pagbigkas doon. Pero dito sa TAP Air Portugal, super konti lang. So papunta tong Lisboa. And let's go na. Mamaya na ako sa inyo magkikwento kung magkano natin nakuha to at kung paano sa boarding gate area. Basically, ganito yung itsura ng boarding pass. Ayan, TAP Air Portugal. Papuntang Lisboa. Ay, ganito yung mga gusto kong tinitignan eh. Yung mga sign na ganyan. Oh, may Santa Gloria again here, and WH Smith. Control de Seguridad, Security Control. Tapos, Puertas de Embarque. Boarding gates. Bumili ako ng cookies kasi may nakita akong cookies. Alam niyo yan, mahilig tayo sa cookies, and also kape. Na-try natin magkape, at ang presyo nito ay kape con leche 3.45, tapos itong cookies naman ay 3.20. Guys, andito ako ngayon sa WH Smith. So, nagtitingin ako ng magnet kasi yung mother ko, sabi ko nabilang ko na siya ng Barcelona. Gusto din daw niya ng Madrid. Para sa magnet, iba-iba yung pangalan, di ba? Mahal dito. Chinik ko kung magkano. 6.49 euros. So guys, nakasakay na tayo ngayon. And papakita ko na sa inyo. Gusto ko itong TAP Air Portugal na airline. Maluwang yung seat pitch or yung legroom. May pa-TV pero hindi siya gumagana. Ay, ang galing, may ano ng card. So ayan, ganun na itsura. Tapos dalawahan, dalawa dito, dalawa doon. Ganun na itsura. Lisbon, it is now 2 p.m. local time, 1 hour behind Madrid, and the ground temperature is 28 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened. Touchdown, Lisboa! Basically, Lisbon yun, pero Lisboa din naman ang tawag nila. And naalala ko, pagka nagpupunta tayo ng Macau, meron dong Grand Lisboa. Pero ngayon, andito na tayo sa Lisboa! Kaya sa itsura ng airport, arrivals area. So, andito tayo sa Humberto Delgado Airport. Okay, so hindi ko po alam kung Humberto ba o Humberto o Humberto. I don't know. Wow, ito agad ang bumungad sa atin. Yan, may McDo din dyan, may KFC, salida, let's go, exit. Grabe, totoo nga yung nakita kong TikTok video. Sabi kasi dun sa TikTok, sa napanood natin, is dito daw sa airport sa Portugal, napakadami daw tao lagi. Kaya lalo na kapag kunyari paalis tayo, dapat ahead of time ay pupunta na tayo dito. So isipin natin para siyang naiiya. So, kailangan mga 4 hours before nandito na tayo, gano'n. Ganito yung mga nakikita natin dito. Puro mga tinapay. Wala po bang wala po bang adobo, wala po bang sinigang, gano'n. Joke lang yun, ha? Baka merong magseryoso sa inyong iba dyan. Calvin Klein, Polo, Ralph Lauren. Fairness, ang ganda ng airport nila, guys. Wala akong masabi, like literally ang ganda. Ang ganda ng airport nila, ang lawak din. Okay, nahanap ko na. Tayo po ang una sa ating flight na nakapunta dito. Tapos, dito nga pala sa exploration natin sa Lisbon o sa Lisboa, ay bumili tayo ng Lisbon City Card. So, ayan po, bumili tayo sa Klook. Yung link ilalagay ko sa ibaba. So, basically, yung City Card na to, magbibigay sa atin ng unlimited access sa public transportation, tapos free admission sa mga ibang iconic destinations,
yung Hieronymus Monastery, museums, palaces, and more. And siya guys, so ang binili natin is yung 24-hour lang kasi itong pagpunta natin sa hostel natin ay iikutin natin by foot, tapos bukas tayo magsisimula na talagang pang hardcorean, okay? Okay guys, nakalabas na tayo dito sa arrivals hall. Ito yung itsura. Yan, ang daming tao. It's giving Bali. Yung labas ng ano nila airport. Tapos dito tayo sa Uber. See you at the pickup point, Terminal 1, Parking 2, 2 minutes walk. Alam nyo, to be honest, gusto ko yung Uber nila dito kasi ang mura lang. Like, nag-check ako kanina, wala pang 5 euros yung papunta sa hostel natin. Tignan natin ngayon kung meron ng mga 6 or 7. Pero, kung tutuusin, mura pa rin yun. Hindi pa rin siya lumalagpas sa 10. Lumagpas sa 10. Ay, hindi, Uber XL pala to. Dito na lang tayo sa Uber X. O, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, 8.95. Actually, kanina, siguro, depende yan sa time, parang sa atin sa Pilipinas sa Grab. Kanina, 5 lang yan, 4, 5, ganun. Tapos ngayon, 8.95. Sige, mag-book na tayo. While waiting sa Uber, guys, papakita ko lang sa inyo tong arrivals hall area. So, yan. Ganyan yung itsura niya. Super simple lang. Then, I think yung departure sa taas siguro. Pakita ko na lang sa inyo sa bandang dulong part. Yan, dire-diretso lang. Sundan ng lahat ito hanggang makita natin itong nakasulat na Lisboa. Online pre-booking. Uber sa Kabog. Dito. Yan. So, basically, may Bolt here. Ang ginamit natin is Uber. Hindi ko lang alam kung mas mura yung Bolt. Check natin mamaya. Kasi guys, dito sa Europe, entire Europe na trip natin, like kahit before, Uber yung ginagamit natin. Mas trusted siya kumpara sa tatawag ang taxi. Okay guys, so nakarating na ngayon tayo dito sa ating hostel. At ito po ang ating hostel, ang We Love the Fucking Tourist. Yan po yung pangalan. Pagpasensya niya na talagang fucking talaga yung pangalan niya. And binook natin to online. So yung link ilalagay ko sa ibaba. Basically, yan po. We love fucking tourist pala. Walang da. So, itatype ko na dito yung code. Hindi ko na muna ilalagay. Pero ibibigay sa inyo yan upon check-in. If ever kapag kapapasok pa lang kayo, i-click nyo lang to. Click nyo lang yung doorbell na yan para kausapin nila kayo. And ang gagawin nyo, i-confirm nyo by mentioning your name. Kung ano yun nandun sa booking chuchu nyo. Okay? Ayan, nabuksan na natin. Ganun lang kadali. And basically, guys, walang lift ito ha. So, pang backpacking talaga tong hostel na to. Imagine, guys, imagine. Tayo po ay may dala-dala tayong large na maleta na pagkabigat-bigat tapos iniakyat dito. Though, alam ko na gano'n ang mangyayari kaya sinasabi ko sa inyo. So, nung dinorbell ko doon, sinabing gano'n ng staff, may sumagot kung kailangan daw ba ng tulong. Akala ko talaga walang tulong. Pero, tutulungan kayo, okay? So, kung naka-backpack kayo, much better. Kung naka-carry on lang, much better. Pero kung malaki, sinabi ko na talaga, hindi talaga ako nanghihingi ng tulong, nahihiya ako. Pero sabi ko, sure. Tapos, tinulungan ko na siya, nasa baba ako, nasa taas siya. Ganyan, paakyat ka na, ganyan, di ba? So, tara, tuturo ko na sa inyo yung room natin. Was first time ko sa ganito, like yung hostel na mayroong mga interview, ganyan. So, itinuro nila sa atin kung gusto daw ba natin punta sa ganun, ganyan. So, tinuruan tayo dito sa mismong Lisbon. And also, nasa Baixia area tayo. And meron sila mga ino-offer ng pub crawl, ganyan. Kaya lang ayoko mag-pub crawl. So, basically, nasa 4th floor yung ating room. Opo. Kaya ito yung binook natin kasi nagtitipid na tayo. Ito po yung abot lang ng budget natin dito sa Portugal. Ayun. Ayan. So, ayan yung itsura. Basically, may mga room dito. So, yung mga pangalan na yan, iba't ibang language. Pero ibig sabihin, cheers. So, ito guys, yan po ang shared bathroom. Kasi naka-private room tayo, pero shared bathroom. Ayan. Hiningal ako. Natin. Chokdi. Norwegian term. Right here. And guys, dito, bawal dito manigarilyo. Available yung towel sa reception. Food is not allowed in the rooms. Bring your meal to the kitchen. May kitchen kasi. Your hair looks great, but we have hair dryers just in case, ganyan. You're safe here, no one messes with our guest. No noise is allowed after 11 p.m. Ito po ang itsura ng room natin. Meron tayong salamin dito, ayan. Tapos ayan din. Tapos ito po, super simple lang. Private room with shared bathroom. Merong view dyan. May TV. May ilaw. Ayan din, may ventilador. May coffee maker. Merong tubig. Kasi meron ditong paupuan. Ito po kapag ka naubos, refillan na lang.
Sabi ganun, pwede daw sa kitchen kumuha or sa bathroom kasi potable naman yung tubig nila dito. Guys, alam niyo one thing na I know na ganun talaga. Kasi nga, budget, ano nga tayo dito sa Portugal eh, wala po tong aircon, opo. Ito na so far yung pinakamurang nakita natin online. So, naghanap tayo ng mura, ganyan, yung pasok sa banga na may magandang reviews. At ito po yun. Okay, so yung price, ilalagay ko dito sa screen kung magkano natin siya na-book. And also, ang ganda ng service nila. Like, literally, talagang if ever kung extrovert kayong tao, kung mahilig kayo sa hostel, I think talagang parang ito yung best hostel na pag-stayan natin so far. Though hindi naman kasi tayo nag-hostel lang madalas, pero yung tipong i-entertainin nila kayo, i-explain kung saan pumuntang ganyan, kung ano yung mga sarado, ganyan, i-explain nilang lahat. Papakita ko sa inyo yung reception mamaya. Tapos guys, kung titignan nyo, okay yung wifi nila dito. Umabot naman ng 20 Mbps. Hindi lang tulad ng bilis ng mga iba nating natutuluyan, pero pwede na. So guys, kain na tayo ng dinner natin. And actually, papagabi na po. Meron lang sun na dyan sa nakikita nyo, pero around 5:30 na. Tingnan nyo sa area ng ating hostel, malapit lang tong tram. And also this tower. Okay guys, ang lapit lang natin sa tower. So dito yung kakainan natin. Ayun na, nakita ko na, Taverna Alfacinha siya, restaurante, taverna. This one for one. Yan. So medyo maliit lang siya guys, but full of, you know, masasarap na offerings. Magsi-seafood tayo for today's video kasi nasa Portugal tayo at kilala dito ang seafood. Order natin garlic shrimp. Ang mahal pala, 16.90 euros. Tapos ito yung isang sikat nila, seafood rice at 22.50. Guys, ano na lang pala tayo, seafood rice ang mahal. One arroz marisco. Arroz marisco. And is this, wait, is this prawns with garlic, this one? This one? Yeah, this one. That's all. Prawns with garlic, yeah? Yeah. Okay. Do you accept card? Yes. Yeah, okay. And your seafood rice, this one like with a soupy one, okay? Soup, yeah. And also, if I can't finish it, can I take away? Yeah. Okay, thank you. Drinks, anything you want? What are the drinks? Non-alcoholic? Non-alcoholic, we have it here, soft drinks. Fresh lemonade. Yeah. Obrigado. Dinada. Yeah. Di ba guys, sabi ko sa inyo, hindi tayo order na madami. Umorder tayo ng isang seafood rice, umorder tayo ng prawns with garlic, umorder tayo ng fresh lemonade. 42 euros po ang presyo ng in-order natin. Grabe. May pasabi-sabi pa ako ng budget tayo noon. Pero kasi, guys, andito na tayo sa Portugal eh. Para sa mga susunod na araw, iba naman na patitikman natin, di ba? So, fun fact, ito po kasing Portugal, sikat po siya sa mga seafood na pagkain. So, sikat dito yung mga codfish, yung bacalao yon, ganyan. Sikat dito yung mga salmon, grilled pa yan, or kung ano pa man, ganyan. And sikat dito yung seafood rice. Medyo parang paella siya na parang may sabaw-sabaw, ganyan. And also, yung prawns with garlic na pinakita ko sa inyo kanina. So, yun po ang ating kakainin. And I realized, kanina pala churros lang pala kinain natin. Yun lang pala ang kinain natin, opo. So parang ito yung full meal natin. Sige, huwag muna tayo mag-convert para mabigla na lang tayo kapag dumating yung bill. Pero I know naman na $42 is something like parang mga around 2,800. Obrigado. So umorder pa tayo ng fresh lemonade. Oh, ito agad yun. Ang asim. Ang sarap pero ang asim. Ayan guys, ang ating first meal. Prawns with garlic. So, ang gusto ko dito, ngayon pa lang, ano na siya, nakabalat na. Kumbaga, hindi na tayo magbabalat. Ganun ang gusto ko sa prawns eh. Okay, so guys, tikman na natin itong prawns with garlic. Actually, alam nyo, nasa Spain pa lang tayo. Talagang kinikrave ko na ng todo-todo po ito, opo. So, let's taste it. Oh my God, it looks yummy. Ilang piraso ba siya? Ka-count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pieces na prawns. Okay, unang tikim. Oh my God, ang sarap. Ang linam-linam. Ang linam-linam niya. Ang sarap. Ang sarap guys. I-rate ko siya ng 9.5 out of 10. Masarap siya. Don't get me wrong. Baka sabihin niyo, bakit 9.5? Ano ay ba ng kulang?
Parang kasi ang mga gusto ko sa seafood, yung mga codfish, mga ganun. Piling yung mga bakalaw yun. Pero kasi ito, tinry ko lang to. Ang linamnam. Ang sarap. Guys, alam nyo, binabago ko na yung rating ko. Ginagawa ko ng 10. Ang sarap. Ang sarap niya. Nagustuhan ko siya. Yung pangalan ng resto, ilalagay ko dito sa screen para pag nagpunta kayo, pwede nyo puntahan dito sa Lisboa. Nasa gitna lang to ng area ng mga sikat na spots. Kain. Ito po ang seafood rice naman natin. So basically, ito naman, para siyang may sabaw. Kasi crave na tayo sa may sabaw. Kaya sabi ko, okay, ito na yon. Orderin na natin to. Do you have a bowl? Bowl? Thank you. Obrigado. Obrigado pala. Doon lang tayo sa ganun. Kasi di natin mauubos sa take out ko to. Dami niya, guys. Almusal natin tomorrow. Ayan. So, basically, guys, para siyang paella nga. Ayun, no? Tignan yung itsura. So, kalahati lang kakainin natin ngayon. Then, bukas yung kalahati. I-ref natin dun sa hostel. May squid pang kasama. Okay na to muna. Palamigin muna natin. Grabe, ang sarap, guys. Di ko na-videohan yung unang tikim. Ang sarap ng sabaw. Hindi ko ma-explain yung lasa niya, pero malalasahan mo yung seafood. The sauce, parang alam niyo yung luto ng sinigang na hipon. May pagkaganong lasa siya. Pero hindi maasim na maasim. Medyo may alat factor ng onte. Nag-take out na ako at magbabayad na sana ako. Tapos bilhin tayo ng free na ginger liquor. Sige, ano naman na tayo eh. Matutulog naman na tayo. Ano oras na din. Cheers, guys! Portuguese cheers. Kampai. Wait, Japanese yan. Gusto kong sabihin kampai. Good morning, guys! Ng panibagong araw na naman dito sa Lisboa. And now, breakfast time. Ang atin pong kakainin ay ang Portuguese start. And guys, mayroon ako nakita na malapit na bilihan dito sa area natin na sikat. Kasi yung Portuguese start, usually natitikman lang natin yan sa Macau, ganyan. Pero alam nyo ba kasi, meron talagang connection ang Macau and ang Portugal. May explain ko sa inyo yan. Tignan nyo, oh. Casa Brasileira. Sikat din yan eh. Pero dito tayo bibili. Sa Fabrica de Nata, Pistache de Nata. Ito guys siya. Wala pang pila kasi ang aga eh. Bili tayo. Check natin kung ano. Ito yung mga binibenta nila dito. Ayan guys, pero ito tayo. Ito bibili natin. Hello. Two? Ayan guys, meron ditong kainan sa side na to, dito. So dito na lang tayo, diba? Para maipakita ko sa inyo. So bumili tayo ng tatlo, dalawang pastéis de nata, yung dalawang pagbigkas, tinanong ko sa kanila. And ito naman, codfish pastry. Yan, para meron tayo makain. So syempre, simulan naman natin. Dito. Yung itsura, oh. Diba? Tapos, paano siya nilalagay? Ganun ba? Paano nilalagay? Ganun ba? May nilalagay dito, cinnamon. Ang sarap. Ang sarap. Grabe, authentic Portuguese start. Ang sarap. Ang tamis. Tapos, itry naman natin itong codfish pastry. Kaya siyang mashed potato na may fish lang, ganun. I think ganun nga. Tapos pinirito. So dito, pagkakain kayo dito, meron ditong sugar and meron ditong cinnamon na pwede nyo itaktak, okay? Ganun siya. Pero dito yun sa Portuguese start ilalagay. Guys, we're done. Nasarapan po natin yung Portuguese start dito sa Fabrica de Nata. And alam nyo, okay naman siya. Kaya lang medyo matamis siya for us. So parang feeling ko, i-rate natin siya ng 8.5 out of 10. Don't get me wrong, masarap siya. Yung tamis factor lang, super tamis lang kasi niya talaga. And madami kasing mga bilihan ng ganyan dito. So ilalagay ko dito sa baba yung mga ibang mga shop
na pwede nyo pagbilan. Kaya lang, hindi naman tayo pwedeng kumain ng Portuguese tart kasi super tamis, okay? So, tinry ko lang yung pinakamalapit sa atin and also yung may magandang reviews, okay? Tapos dito guys sa Lisboa, uso yung ganito na kung saan dito kayo kakain sa gitna, ganyan mga alfresco dining. And later on, itatry natin yan. Ngayon guys, magpunta tayo dito sa sikat na Arco da Rua Augusta. Actually, ang maganda dito sa Lisboa guys, walking distance lang lahat. But bumili pa rin nga tayo diba ng Lisbon City Card. Yun, i-redeem natin yun ngayon kaya tayo nagpupunta din dito sa area na to. Pero if ever, kung gusto niya naman maglakad-lakad lang, okay lang po. Kaya lang, additional factor kasi kaya tayo bumili no ng 24 hours lang is because pagka meron kayong card na ganun, hindi nyo na need magbayad sa mga ibang mga attractions dito. Kung magkakasama na yun dun sa card and also unlimited din siya sa paggamit ng trams, bus, ganyan. Sabi, ang ganda guys ng arc. Tapos gumagana pa yun yung orasan na yun So guys, fun fact about this arc, ito po, meron po itong taas na 30 meters. At alam nyo, ginawa ito because of Lisbon 1755 earthquake reconstruction before. Tignan nyo guys, diba doon tayo galing? Ngayon, andito na ngayon tayo sa Praça do Comércio. So, ito po, one of the largest, parang ang dilim, one of the largest squares dito sa Portugal. And nasa harapan nito yung Tagus River front. Ayan. Diba? Naalala nyo na nagpunta tayo sa Toledo and Segovia, meron doon Tagus River. Ito naman, yan yun. Okay, so dito sa part ko na to sa inyo sasabihin na yung connection ng Macau and Portugal. Kasi meron po siyang talagang super strong and super long history. Dahil yung Portugal guys, dumating siya doon sa Macau before. Like parang ginamit nila yung Macau to strengthen their network sa mga trading purposes, ganyan. At yung Macau yung naging dahilan kung bakit nakakonekta ang Portugal sa China, India, Europe, ganyan. So kung mapapansin nyo, kapag pupunta kayo sa Macau, meron dong Grand Lisboa, yung mismo mga lugar sa Macau, parang ganito yung itsura niya. Nakalimutan ko yung pangalan, ano yun? Senado Square. Ayun yung sa Senado Square sa Macau. Ganito din yung itsura niya kung makikita nyo. So, napakalaking epekto ng Portugal sa Macau's culture and sa Macau's architecture kung mapapansin nyo. So, ngayon, dito sa Portugal, habang nandito tayo, nakikita ko kahit paano yung resemblance ng Macau kasi parang ang laki din ng iniambag din ni Portugal sa kanila sa mga things like sa mga food, yung mga Portuguese tart, sikat din doon, ganyan, and even sa infrastructure. Guys, noong December 20, 1999, hinand over na officially ni Portugal yung Macau sa China. O, diba? So, kumbaga, yun na yung talagang parang pagpapaalam nila. Wink! Okay, sige. Itong Macau, sa inyo na yan. Mainland China, ganun. Ngayon tayo, guys, dun sa harapan para makita natin. Guys, yan. In front of us, nakikita po natin yung Cais das Colunas. I don't know kung yun yung tamang pronunciation. So, ito po, ibig sabihin yan is Key of the Columns. So, ang dalawang columns na yan, guys. Yan yung nagmamark na parang yan yung grand entrance na mga dignitaries na dumadaan dito sa Tagus River papunta dito sa Lisboa. And guys, yung harapan nitong Praça do Comércio. So grabe, actually talagang napakalaki talagang trading point talaga nitong mismong Lisboa area, like literally. Ngayon guys, nag-aabang ngayon tayo dito sa office ng Ask Me Lisboa dito sa Centro Tejo kasi i-redeem natin yung ating city card. Ayan guys, dito natin i-claim ang ating tickets. I mean ang card. So guys, ito na itsura ng Lisboa card natin and sabing ganon, i-keep daw yung resibo kasi kapag kunyari nagkaroon ng magnetic problem ay para masolusyonan nila agad. Tapos, bibigyan nila kayo ng paper. Dito sa paper na to, nakalagay dito na free yung public transport, metro, buses, trams sa Lisbon and also yung train sa puntang Cascais, Sintra at Azambuja. Okay? Tapos, ito naman yung mga services and discounts na nakapaloob sa mismong card. So, sarado po yung Belém Tower sa Lisboa Story Center and also Santa Justa Elevator, yung malapit sa atin na nakikita ko sa inyo. Okay guys, so now dito ngayon tayo sa Terreiro do Paco. So ngayon magta-try tayo ng metro gamit itong Lisboa card. So basically itong Lisboa area is pwedeng lakarin nyo lang. Walkable tong mismong lugar na to, but gusto ko lang din siyang subukan para maipakita sa inyo na gumagana siya sa metro and also para ma-experience din natin. Ito yung itsura ng metro nila. So kung magki-claim kayo nito, dito po yun.
Centro Tejo. I-search nyo lang. Basically kasi dito sa vlog na itong makikita nyo, dito po tayo iikot sa area na to kasi ito yung pinaka-central area. So, andito tayo sa Terreiro do Paco. So, pupunta tayo dito sa Restauradores. Tapos, bababa lang ulit tayo kasi andito po lahat ng mga tourist spots. So guys, kapag nakakapanood tayo ng vlog dito sa Portugal, puro tram yung sinasakyan nila. Never pa ako nakakita ng train or metro. Na, tatap na natin! Yay! Okay, so we're here now sa Restauradores station. Then we will just stop it again. Let's go! Tapos dito tayo naman dadaan sa Praca Don Pedro de Fort o Rocio. Now guys, we're here sa Praca Don Pedro de Fort. So siya yan, siya ang dating king dito sa Portugal. And also sa harapan nito guys, yung South Fountain of Rocio. Yan po. Yan yung one of the two largest Baroque style fountains dito sa square na to. Kapag kunyari magtutour, ganyan, yung mga group tours, dito usually dinadaan. Dinadala dito yung mga turista tapos ina-explain ng tour guide itong mismong plaza. Tapos ito na yung area ng ating hostel. Isipin nyo, napakalapit lang. Guys, lumapit tayo ng kaunti dito sa Santa Justa lift. Unfortunately, sarado po yan kasama ng Belém Tower kaya hindi tayo makakapunta dyan. But kapag ka po kunyari ay andito kayo, kasama po yan sa merong discounted rate kapag ka meron kayong Lisbon City Card. Basically po yung lift na yan, hindi siya ganoon kaluma. 1902 pa yan natapos. Tapos meron siyang 45 meters na taas. So sabay siya downtown to Carmo Square yung kinoconnect niyan guys. Kung mapapansin nyo po, yung mismong design niyan ay parang look-alike siya na Eiffel Tower kasi dun inspired yan. Tingnan nyo ito. Tapos guys, totoo din yung nabasa natin na dito sa Lisboa, kapag ka pupunta kayo, puro paakyat. Karamihan puro paakyat. Kaya naman talagang hinga levels, ganun. Tapos guys, dito sa Portugal, baka akala nyo puro mga ano lang, puro mga local resto o local shops. Meron din po ditong H&M, meron Sephora, meron din akong Muji na nakita, ganyan. So kapag kunyari, just in case of emergency or kung gusto nyo mag-shopping, meron din kayo mabibilang dito ng mga damit na ganun yung brand. Yan naman. Pang ilan na to, puro paakyat pa din. Ang tagal natin di nakita to, ang favorite store natin, New Balance. Galing naman ang sasakyan na to guys, oh. Ang liit. Ito guys, ito yung pinuntahan talaga natin, itong Livraria and Cafe. So ito po, recognize ito ng Guinness World Records as the oldest operating bookstore in the world. So ganun na siya guys katagal. Ayun na. Oldest operating bookshop. Tingnan nyo kung gano'n na siya guys katagal. Since 1732. Ayan. So, tignan natin guys to. The Secrets of Secrets kung magkano. Saan ba nakalagay yung price? 29.90 euros. This one naman. The Seven Husbands of Evelyn Hugo? Hindi ko alam basa. So, ito 11.58 euros. Sa bandang dulo guys yung cafe dito guys. Meron sila mga ganyan, cheesecake, tart. Basically dito guys sa loob meron dito iba't ibang rooms tulad yan. Ito yung mga inaano, interconnected siya, and bawat lugar merong different literary themes. Like ito, wait lang, papakita ko sa inyo. Ito, literatura fantastica. Yan. Dito naman, literatura estranghera.
Diba? Mga literatura Portugesa. Ganyan. Naka-ano siya? Naka-divide. Guys, malapit na dito tong Mantegaria Fabrica de Pateix de Nata, which is yung bilihan ulit ito ng Portuguese start. So puntahan na rin natin guys, tikman na natin kasi hindi naman tayo makakabalik pa dito sa Lisbon. Tok tayo dito, Basilica dos Martires. Ayan guys, yung tram 28E. Sasakay tayo dyan later. Saka 12E, dito yung sakayan. Okay guys, so we're here sa Mantegaria. I don't know kung tama ang pronunciation natin, pero sikat siya dito sa Portugal. Bumili lang tayo ng isang piraso para matikman. Tingnan nyo guys, nakalagay dito 1.40 yung presyo ng pastel de nata. Puro masarap yung limonada o parang lemonade kasi lahat sila bumibili eh. Sige, bumili na nga rin tayo. Pero pwede din guys tong kapile oh. So nakalagay, keeping Portugal fresh since 1780. Ito na lang para kakaiba. So guys, ito yung price list. So bumili tayo ng kapile. So 2.50 yun. Tapos pastel de nata 1.40. Guys, tignan nyo. Oh. Meron ditong area kung saan papakita kung paano siya ginagawa. Okay, so now, tikman na natin siya. Portuguese tart. Mas masarap. Mas masarap yun dito. Pero same sila ng tamis level. Matamis siguro talaga. So for me, mas nanalo to. So if ever, since hindi na natin pag-uusapan yung tamis level kasi matamis siya talaga, this one, yung mas ma-recommend ko sa'yo. Sa inyo. So again, this one is Ivan Dishi approved. Ito naman guys, kakile. Asim. Ang asim niya. Kala ko matamis ang asim. A workshop to make. Parang siyang iced tea. Pero maasim, lemon, gano'n, gets na yun. Parang gano'n siya. I-rate ko ito ng 7 lang. 7. Ngayon guys, sumakay naman tayo sa tram. So, sumakay tayo dito sa air ng PC Luis Camoes. So, B Alto. Then, mababa tayo sa part ng R. Victor Cordon. Actually, pwede itong lakarin lang guys. Kaya lang gusto ko lang ma-experience natin to. Yung pagsakay. Dito tayo sa side na to kasi pababa tayo eh. Meron kasing pag ganun. Grabe guys, tignan nyo sa tram 28, napakadaming tao. Makakapasok pa ba tayo niyan? Try natin. Bumaba na lang tayo agad. Yan, naano na siya. Tatap lang. So guys, nakababa na tayo. And ang layo na nababaan natin. Hindi kasi tayo hindi tayo nakalabas dun sa mismo exit. Yung exit kasi sa likod na part. Super 60 sa loob. So dapat, ang stop lang natin ay parang dalawa. Para nakawalo atang stop. Kaya dito tayo tuloy napunta sa tuktok. Pero it's okay. Part naman to na itinerary natin. Yung merong mga viewing deck na ganyan. Ganda oh. Tayo ngayon pupunta sa Miraduro de Santa Lucia. Ayan, ito yung sinakyan natin. Kaya hindi tayo nakalabas kasi super siksikan sa loob. Okay guys, we're here sa Lisbon Cathedral. Nag-visit guys dito, hindi siya libre ha. May entrance tayong babayaran. So bibili tayo ng bilhetes. Pero papakita natin yung card natin para maka-discount. Yan, nakabayad na tayo. 5.60 euros. Basta may Lisbon card. It's giving, ano na naman to, Sagrada Familia, akyat-akyatan. Tapos guys, kasama din sa ticket
yung balcony viewing. Yan. Guys, ayan, nadaanan natin tong potato project. Sikat to dito sa Portugal. So if ever kung interesado kayo, pwede kayong bumili. Kaya lang tayo kasi ang dami na kasi natin nakain, kaya hindi na tayo kakain yan. Pero if ever man, siguro ang order natin truffle fries. Teka, check natin kung magkano yung presyo. Wala nakalagay eh. Ito, small, medium, small, regular, tas large. Pagka regular, $5, ay 5 euros. Okay. Ngayon guys, naglalakad tayo papunta dun sa bus stop. Sasakay tayo ng bus papunta sa Hieronymus Monastery para mas mabilis. Actually, pwede naman yung train. Pero kapag kasi bus, nakaupo lang tayo. Tapos meron pang sightseeing. And again, pwedeng gamitin ang Lisbon City Card. Okay guys, nakababa na tayo ngayon dito. Sumakay tayo ng bus. Okay, so yung bus number ilalagay ko dito sa screen if ever kung gusto nyo ding mag-bus. So we're here sa Hieronymus Monastery. Ito guys, papakita lang natin ang Lisboa card. Hola. Ticket. Okay, so guys, itong Hieronymus Monastery is one of the most important places dito sa Portugal, and also simula noong 1983 ay naging UNESCO World Heritage Site na din ito, tulad ng mga ibang pinakikita ko sa inyo sa mga previous vlogs. This one is located sa Belém District and near Tagus River. Napakalawak ng Tagus River. Actually, yung part na yun, hindi ko na-research, pero ilalagay ko dito sa ibaba yung mga countries na kasakop o madadaanan ng Tagus River. Kasi sa Spain, meron din eh. So, dito din sa Portugal. So guys, alam nyo ba? Alam nyo ba yung reason kung bakit ginawa ito? So, ginawa po ito dahil sa successful voyage ni Vasco da Gama. So, yung voyage na yun ay papuntang India. Then, because of that, sinelebrate nila yun. And also, nagpagawa sila ng ganitong kaingranding lugar because of that one. Tignan nyo guys, makikita nyo din dito yung tomb ni Alexander Herculano. So, writer, poet, and historian siya. This one. Namatay siya noong 1877. Finally guys, we're here sa Monument to the Discoveries. So isa to sa mga makikita nyo dito sa Belém area. And ayan na, makikita nyo dyan naman yung Hieronymus Monastery. And doon po yung Belém Tower, kaya lang sarado siya. Kaya hindi natin mapupuntahan 1 year daw. Lumilim na muna tayo. Okay, so basically ito po yung monument na located sa northern bank of the Tagus River. At ginawa yun noong 1940 para sa Portuguese World Exhibition. Tapos guys, ayan kung tititigan nyo, nakikita nyo ba yung mga wait, zoom ko? Nakikita nyo ba yung mga statues na yan? Mga prominent Portuguese explorers, cartographers, scientists, and monarch yan. Actually, kapag in person, masyado yung details ng mismo mga mata, ganyan. Yung mga kamay, ang ganda. Basically, may taas siyang 52 meters. Guys, magpunta naman tayo sa time out. So, food park siya dito. And check natin kung ano yung mga ino-offer nila.
bali yun guys, yung makikita nyo dun sa loob ng timeout. So, iba't ibang klaseng food. And kapag gusto nyo mag-food trip, ito yung perfect place for you guys. Kasi halo-halo na siya. Meron dyan yung mga mismong tart, meron mga fish, may meat, may fries, may vegetable, salad, ganyan. Meron ding bar. Tapos guys, ang kinaganda nito, yung mismong timeout, malapit lang sa kanya yung Pink Street naman. Ito guys, welcome sa Pink Street. Tignan nyo nga, sahig pa lang, pink na. Ito naman siya, super liit lang. But dito pwede kayo kumain, uminom, ganyan. Ngayon guys, bumibili na ako ng magnet kasi aalis na tayo tomorrow. Isang araw lang kasi tayo dito. So, nahanap ko tong store na to. €1 lang. Obrigado. 6. Okay. Thank you. Thank you very much. Ito siya. So, dalawa yung binili natin. Isang Lisboa na may Portugal, tapos isang Portugal lang. Okay. Ito guys yung shop niya. Minsan kasi alam nyo, ang na-observe ko sa mga trips natin, kung ano yung mga store na talagang tago, na hindi siya yung dun sa mismong tourist spot area, mas mura pa doon. Like kunyari merong mga magnet na $3 sa iba. I mean €3 sa iba, €1 lang dito. 'Di ba? Ganun kaya minsan guys, wag muna kayong bumili doon sa mismo mga madadaanan nyo. Kung wala kayong time na, bilhin nyo na. Pero kung meron pa kayong time, mag-explore pa kayo sa likod na part or sa tagong part. Ayan guys, dahil sa paglalakad natin, nakarating na naman tayo dito sa Arco da Rua Augusta. Sabi, alam nyo, ang productive ng araw natin. Alam nyo ba, alas 5 na. So, simula kaninang umaga, hindi tayo tumitigil sa paglalakad. Ang dami na natin napuntahan dito. So, I therefore conclude, kaya naman palang i-explore itong Lisboa ng one full day. So, kaya naman pala siya. Yun nga lang, if ever kung magto 2 days kayo, meron pa kayong chance ma-explore yung Sintra. Yung Sintra, lugar yon outside dito sa mismong city center ng Lisboa. And yun, but at least na-maximize naman natin, I think, ito. And dito po sa Lisboa, pwedeng maglakad na lang kayo, tapos gamitin nyo na lang ganito sa mga trams, ganyan. And also sa mga bus, and sa mga metro. And also sa mga ganito, oh. Meron pa tayong pupuntahang isa, free from Lisboa card. So, papasok tayo dyan. And also, meron din kasing tram dito na hindi natin sinakyan, funicular siya going up. Pasensya na po, I know, baka sabihin ng iba sa inyo na nakapunta na dito, Ivan, ba't hindi mo tinry yung parang paakyat na funicular? Natatakot po ako kasi 2 weeks before bago tayo magpunta dito, nagkaroon po ng aksidente ngayon dito sa Portugal. Like, natanggal dun sa parang pinaka-railing yung funicular na yon. So, parang ako, my planning self is parang sinasabi kong ganyan, okay, hindi na muna. Yung instinct ko kasi parang sinasabi, Ivan, huwag ka muna tumuloy hanggat hindi talaga super tagal nung pag-repair or pag-renovate nila ng mismong mga nasa sahig ng railings, ganyan. So, hayaan na natin. Kasi, kangyayari lang nung aksidente. Ilalagay ko yung mga screenshot dito ng mga news about dun sa funicular na yon. So, hindi na muna. Siguro, next time na lang po at if ever kung meron po lakas ng loob, pwedeng try nyo kapag kapunta nyo naman dito. Tara, try natin to. Free naman siya. Ayan guys, tignan nyo, makakapasok tayo. So this one, yung monument ito may 74 steps. But makapag-elevator tayo using this one. Hi guys. Correct ko. Yung palang elevator na yon hanggang second floor. Meron pa din 74 steps. Ayan, simulan na natin para dito sa arc na to. Let's go. Sayang naman. I made it guys. We're here sa tuktok ng arc. Ayan na. Isipin nyo, kaninang morning nandyan tayo. Nag-aantay tayo mag-open nung kuhanan ng Lisbon Carlton. Tapos nagpunta na rin tayo doon. Dami na natin naikot. Yung statue dito. Grabe naman yung nagdidikit sa paa mo. Ito lang. Parang chewing gum lang na malaki. Ito ko nakita si Hazel. I mean, nagpunta sila dito ni Mami Heidi para sa Norwegian cruise, diba? Diyan ata yun. Shoutout sa'yo, Hazel! Hello sa'yo! Bestie pala, bestie. Nagagalit siya sa akin kapag tinatawag ko siyang Hazel. Kinakabahan daw siya. Ewan ko ba dun? Sulit natin yung one day dito. Thank you, Lord, for this wonderful Portugal opportunity. I mean, trip, diba? Tapos, ayun yung castle. Actually, nakikita yan doon sa ating mismong hostel. Hindi na natin pinuntahan. Pero yan yun, guys. So, guys, andito na ngayon tayo sa gitna. And kung makikita nyo, ayun yung arc. Pagka i-zoom siya, ayun yung arc sa dulo. And dito tayo pumwesto sa gitnang part. So, ang pangalan ng resto na to ay Tapas and Friends by Fullest.
So, tumingin ako ng maraming tao kasi parang ang nasa isip ko, pagka madaming tao, ibig sabihin, syempre parang sikat siya, masarap, ganyan, madaming reviews. So, yun na lang yung pinagbasihan ko. Kasi yung sa Google reviews, medyo kukunti yun nandito sa gitna. And also, nagtingin ako kasi may mga mag-aalok dito. Yung parang mabait. Yung mabait at hindi parang nagpupush or pushy, ganyan. Tapos Asian pa yung nakausap natin. Taga Nepal siya. And in-order natin ito. Yung menu nila ay ito po. May mga pictures kaya nagustuhan ko. And ang in-order natin, kasi ito yung bestseller, Batatas Bravas tapas. So, patatas bravas tapas style siya. So, merong mga anik-anik sa na topping sa potato. And itong bacalao, naalala nyo, yung bacalao na kinain natin sa Madrid. Umorder na lang ako ulit kasi sa France, parang kakaiba na yung mga food doon, hindi na medyo kamukha dito. Pinag-iisipan ko nga kung yung pastel de bacalao do Toninho or kung hindi itong mushroom style something with white wine and garlic. Pero kasi parang ito parang medyo same siya sa atin sa Pilipinas, may mga ganyan, pero ito kasing bacalao parang wala. So yun po ang in-order natin. So kung gusto niyo makita yung menu, mapakita ko, i-pause niyo na lang. Oink. 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 Tapos yan. Ito guys, in-order nating drinks. Ito yung recommend nila. Actually, rainbow yan. Pero wala akong nakikita ng rainbow. Ang sarap. Lasang strawberry na may banana. Ang sarap. Ayan guys, ito po ang ating order. So, patatas bravas and bacalao. Ito na natin. Sarap. Ito diba? Yan o. Kaya lang mas masarap yung ano. Mas masarap yung bacalao na natikman natin sa Madrid. Ibang level yun. Sarap. Sarap din. Pero mas masarap yung sa Madrid. So guys, naubos na natin yung meal natin at dumating na ang bill. Ito po ang bill reveal. Ganito ang presyuhan ng pagkain dito sa Portugal. So, 17.50 euros po. Yung bacalao na yon, yung batatas brava na yon, tapos yung rainbow na inumin. This one. At least, na-experience natin kumain dito sa labas, di ba? Hello guys! So today is another day and time check. It's already 5:06 a.m. September 17 and aalis na tayo dito sa Portugal. Papakita ko sa inyo yung pagpunta sa airport para all-in-one na dito sa vlog na to. And yon, gusto ko lang i-share sa inyo yung review natin dito sa tinuluyan natin, dito sa The Fucking Tourist. So, we love The Fucking Tourist. Yun talaga yung pangalan ng yun talaga yung pangalan ng mismong hostel na pinili natin kasi maganda yung reviews na to. At totoo nga, yun nga lang ang downside, wala pong lift dito, opo. And walang aircon. Grabe guys. Alam nyo ngayon lang tayo nakapag-check-in ulit sa walang aircon, no? Kasi ito yung pinakamura kasi talaga eh. Talagang naghanap ako ng pinakamura. So, okay naman siya. Mabilis yung wifi and wala akong naging problema at all. Again, wala lang lift at wala lang air condition unit. Pero napakalapit nito sa city center, walkable lang, ganyan. Okay? Ngayon, let's go mag-check out na tayo. So guys, nakapag-check out na tayo and hindi tayo nahirapan. Tinulungan tayo ng staff nila dito. Pangalan niya si Jumel. And then, ibaba na yung gamit natin dito sa pagkataas-taas na na to. Nahihiya ako noong una pero nakita ko parang bodybuilder kasi. Parang bodybuilder yung staff nila dito. Talagang ang laki ng katawan. So sabi ko, can I ask some help? So yun, tinulungan niya tayo. Ngayon, nag-aantay na lang tayo ng ating Uber. Ayan, po. Matanda pang Uber. Okay, so we're here na guys sa airport. Alam nyo, di ba, sinabi ko sa inyo kanina parang Uber, ganyan or what. Pero sinabi kasi ng receptionist dito, may mga time daw na yung Uber hindi nagbibigay ng driver. So, kapag ka daw ganun ang mangyayari, ay kailangan tumawag ng taxi. Pero meron silang contact, kaya lang ang bayad is between 10 to 15 euros. Hello guys, so now, ayan, nandito na tayo. Bumili tayo ng pagkain sa McDonald's. So, ang binili natin ay, meron tayong biniling peach juice. This one. Bumili din tayo ng hash browns.
And also, bumili tayo ng McMuffin. McMuffin pala, yun lang. Okay. So, bumili tayo nito. So, 7.50 euros to. Para lang meron kayong idea if ever. So, breakfast natin to dito bago tayo magpunta ng Paris. So, ngayon, dito sa part na to, i-explain ko sa inyo kung ano yung realization natin, kung ano yung takeaway natin sa pag-ikot natin sa Lisboa dito sa Portugal. Okay? So, first of all, gusto kong sabihin sa inyo na yung Portugal, hindi lang siya all about Lisboa. Meron ding Porto, may Sintra, may Cascais, merong iba pang mga lugar na magaganda, pero tayo kasi ang inilaan lang natin is to explore Lisboa area. So yung Lisboa, yun yung capital city nila. And yung capital city nila na yon, guys, is kayang-kaya nyong ikutin in one whole day. Kaya lang, ang mga maiikot nyo lang kapag ka morning ay yung mga park, yung mga plaza, ganyan, yung riverfront, dahil sarado. Usually, nag-o-open yung mga restaurants ng mga around 10 o'clock. So, medyo hindi tayo nakaikot ng mas maaga-aga kasi nag-iintay tayo magbukas na yung mga establishments nila, yung mismo train station na yung Ask Me Lisboa para makuha natin Lisboa City Card natin, ganyan. So, yun ang ginawa natin. So, other than that, gusto ko sabihin sa inyo na kahit kunyari, hindi kayo interesadong kumuha ng Lisboa City Card, okay lang din po. So, ang gawin nyo, mag-Uber kayo going sa city center, then sa city center, pwede nyo nang lakarin, then mag-Uber na lang ulit kayo pabalik sa mismong airport, which is yun yung ginawa natin dito. And ang advantage lang kasi nung Lisboa City Card na ginawa natin is yun po ay meron kayong mga attractions na hindi nyo na need magbayad pagka pinakita nyo yun. Kaya gusto ko din yun aside from sa mga transportation. So on top of the unlimited transportation sa trams, sa buses, sa metro, is meron pang mga free attractions at discounted offers. So yun ang gusto ko doon sa Lisboa City Card. Then doon naman guys sa mismong Lisboa area, okay siya, safe siya. Hindi ako nakaramdam ng parang alam niyo yun, yung parang titingnan ko mabuti yung paligid ko na baka mamaya may biglang humablot, ganyan. Kung yung safety ang iniisip nyo, parang mas nakaramdam ako ng konting safe sa Portugal kumpara sa Spain, kung yun yung pag-uusapan natin. Based po to sa personal experience natin. And doon, usually yung mga kainan nasa gitna ng kalsada or nasa gitna ng mga walkway. Kaya yun, doon tayo kumain and mura naman siya, oo. Kung sa Europe yung pag-uusapan ha, kung sa Europe na budget, kasi alam naman natin mahal talaga sa Europe. Kahit sabihin nating mura sa mga ibang bansa sa Europe, pero mahal pa rin siya kumpara sa mga Asian countries. Pero sa Portugal, mura siya kumpara sa mga France, ganyan, sa Switzerland, ganyan. So yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. And also, yung mga tao mababait and mix ang tao ng mga nakasalamuhan natin dito sa Portugal. Meron tayong mga nakasalamuhan dito na galing Africa, na galing Asia, mga Nepali, ganyan. Tapos meron din tayong mga nakasalubong dito ng mga, syempre, Portuguese of course, mga Europeans na mga staff, karamihan Europeans, pero meron ding mga Americans, okay? So, yun lang naman. And kung tatanungin niyo ako kung worth it ba siyang ikutin ng one day, yes, worth it siya. Super worth it ng one day kung nagtitipid kayo sa accommodation, pwede. Tapos, kung 2 days naman, okay din para makapag-day trip kayo outside Lisboa. So, yun naman po ang aking maire-reco sa inyo. Tapos, if ever, kung meron pa kayong mga gustong puntahan na hindi na feature dito sa atin, kasi one day nga lang tayo, ilalagay ko dito yung mga places or attractions na puntahan nyo guys, if ever kung meron kayong time na hindi na kasi kinaya ng time natin yan at hindi din naman nakalagay sa itinerary natin. Okay? Tapos, kapag sa mga restaurants naman, mag-check lang kayo sa Google Maps dahil super okay din siya. And again, sa transportation dito, pwede kayong mag-Uber at sa mga scooter naman, pwede nyo din gamitin yung Bolt. Okay? So, sa dulong part ng mismong Europe Travel Series natin, ko sasabihin sa inyo kung magkano yung total na nagastos natin per country at magkano yung total na nagastos natin sa buong Europe Travel Series natin. Kasi hindi ko pa siya kino-compute by this time. Again, maraming salamat po and sana nagustuhan nyo ang ating quick trip dito sa Portugal. Maybe soon babalik tayo again kasi maganda po siya. Nagustuhan ko tong Lisboa. Lalo na yung mismong mga ibang-iba siya, yung architecture niya kumpara sa mga ibang lugar na napuntahan natin. Parang Macau, oo. Parang yun yung mas relatable sa atin sa Pilipinas kasi mas malapit. So para siyang Macau, itong lugar na to. And again, maraming
maraming salamat po. If ever kung hindi pa kayo nakaka-follow sa mga ibang social media platforms natin, yung social media handle ilalagay ko dito sa screen. And again, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Happy 72,000 subs! Again, this is Ivan de Guzman. So, yun lang. Thanks!